Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. And congratulations kay Dabarkads host Karen Aistrup sa first ever single niya na Tibok Heto Na Ba Yun. Out na yan today on all digital streaming platform. Napakinggan na din po ito ng inyong lingkod at mapapaindak talaga kayo. Bagay na bagay kay Karen yung song niya, pang teens na first time na in love. Sana ma-promote ito sa Itbulaga later para mas marami po ang makapag-stream nito. Suportahan natin yan mga kadabarkads. Malaking tulong yan kay Karen. And syempre, thank you sa Merlion Entertainment at Poly East Records sa pagtitiwala kay Dabarkads Karen. Samantalang, happy Thanksgiving naman sa lahat and ang mga Dabarkads hosts natin kahapon bumati na po dito. So saan ba karaniwang sineselebrate ang Thanksgiving? So ito po ay national holiday celebrated on various dates in October and November, especially sa United States, sa Canada, St. Lucia, Liberia, and unofficially in countries like Germany. And isa nga po sa nagse-celebrate ng Thanksgiving, walang iba kundi po si Boss Joey. Bumati na po siya kahapon. Sabi niya nga dito, today is Thanksgiving, usually the last Thursday of November. Ang tanong, bakit pabo ang simbolo ng Thanksgiving Day? Kasi kailangan tayong mag-turkey you. And syempre, hindi po papahuli si Tito Soto na kung saan nag-celebrate din ng Thanksgiving. Plinex po yan ni Shara Soto sa kanyang account. Sabi niya nga dito, grateful for my family today and always Thanksgiving or not. Hashtag Soto Family is love. Pinakita po dito kung gaano ka-intact yung samahan ng pamilya ni Tito Soto. Sa kabila po ng mga binabato na issue ni Mr. Anjo Eliana laban sa kanila. Samantalang plinex naman po ni Pauline Luna Soto itong bagong-bagong iPhone 17 Pro Max niya habang siya po ay nasa Velo Beauty. Usapang Jerome Ibardome naman tayo mga kadabarkads. Parami na po ng parami ang mga vloggers na nagre-react sa kanyang mga naging performance, naging concert. Sabi nga dito, the many bloggers who excitedly want to give the reactions on Jerome's singing skills and his growing legions of fans including myself really prove his amazing talent that enamored him to fans like me. Jerome, good luck on all your future singing assignments and gigs. You're the Philippines pride. Love ya. So yun po yung isa sa mga talaga namang tumatak na mensahe para po kay Jerome Ibardome na kung saan sobrang dami pong sumusuporta at nagmamahal sa kanya ng mga vloggers dahil sa kanyang talento na pagkanta at pagbabahagi ng pagiging Elvis Presley. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pasabog para kay Mr. Anjo Eliana na kung saan panay kasinungalingan lamang po pala ang mga inilalabas niya sa mundo ng social media. Ano-ano yung mga kasinungalingan na yun? Na kung saan na ibinuking po or ibinisto ni Nanay Christy Permin sa kanyang programa. Unang-una na dyan ang pagli-live-in di umano nila ni Virgin Marana na asawa po ni Jose Manalo na umabot daw ng 1 taon na hindi naman pala totoo. Dahil ayon kay Nanay Christy Permin, pumupunta-punta lamang naman daw pala itong si Anjo Eliana sa inuupahan po ni Virgin Marana, hindi yung as in live-in na tumagal ng 1 taon. And also mga kadabarkads, si Jose Manalo at Virgin, naging sila matagal na daw hiwalay si Anjo at Virgin. Pangalawang kasinungalingan mga kadabarkads, di ba sinabi ni Anjo Eliana na nagkausap daw sila ni Maru Soto and ni Bossing Vic Soto? Hindi pala totoo yun, kundi
Ang nakausap lang ni Anjo Eliana ay si Maro Soto lang, hindi po kasama si Bossing Vic Soto. At eto pa mga kadaberkads, ang pasabog ni Nanay Christy. Sabi niya, nalaman niya daw po na may utang pala itong si Anjo Eliana, hindi lamang po kay Willie Revillame, maging kay Bossing Vic Soto ng higit 1 milyon. Tapos kay Maro Soto, kalahating milyon. At marami daw po ang nag-uudyok dito kay Bossing Vic Soto na bossing, singilin mo nga itong si Anjo Eliana. Pero alam nyo ang sagot ni Bossing Vic Soto? Hayaan nyo lang na pag nagkita daw sila po ni Bossing Vic Soto, sana daw ay makayanan po na tumingin itong si Anjo Eliana sa mga mata ni Bossing Vic Soto. So yan po yung mga malalaman po na nalaman ni Nanay Christy Fermin mula po kay Bossing Vic Soto. So napakabait din talaga nitong si Bossing Vic, ano? Kahit na talagang binabanata ng Dabarkads, tapos yung kapatid niya si Tito Soto, hindi po siya gumagante, 'di ba? Ngayon nalaman natin na may utang pa pala si Anjo kay Bossing Vic at kay Maro Soto. Pero grabe lang ang lakas po ng loob nitong si Anjo Eliana na ganun yung mga malalapit sa buhay ni Bossing Vic Soto. So nakakahiya nga, 'di ba? Talagang walang utang na loob. Sana pag may pinagkakautangan ka, sabi nga po ni Wendell Alvarez, yung mga malalapit na tao kay Bossing Vic Soto, dapat hindi po pinapakilaman, 'di ba? Kasi kahit doon na lamang po makabawi, 'di ba? Etong si Angeliana, pero hindi mga kadaberkads, talagang binabakbakan po si Tito Soto. Plus, napag-usapan din po dito sa vlog ni Nanay Christy Fermin yung tungkol sa paghingi po ng tawad ni Anjo Eliana na kung saan hindi nga po sincere dahil may biglang kabig hindi niya babawiin yung kanyang sinabi. So, nasaan daw yung paghingi ng tawad doon ni Anjo Eliana? Pero doon talaga ako sa sinabi ni Bossing Vic Soto gusto ko lang makatingin siya sa mga mata ko. Malaman mga kadabarkads, yung mga sinabi na yun ni Bossing Vic Soto na nalaman po ni Nanay Christy Fermin. Tindi noon mga kadabarkads. Kaya wag niyang pangarapin na mag-cross ang landas nila ni Bossing Vic Soto dahil for sure hindi po siya makakatingin. And since paiba-iba nga po ng statement si Anjo Eliana at paiba-iba din yung mood, maraming nagsasabi na ipa-confine na daw ito sa mental hospital. Sabi dito, sa pamilya ni Anjo, gawin nyo, confine nyo sa mental yan. Pansin ko din mga kadabarkads, parang wala po sa tamang katinoan itong si Anjo Eliana kasi iba siya mga kadabarkads Talagang lahat sinasagasaan niya, humingi na siya ng tawad pero still andito pa rin po yung mga paninira niya. Nagsisimula na naman siya mga kadabarkads sa mga inilalabas niya po na video sa kanyang TikTok account or palay ba yun. Meron na naman po siyang mga pasaring sa mga Dabarkads natin. Pero wag ka, antindi po ng sinabi ni Bossing Vic Soto mga kadabarkads Ewan ko na lang pag nalaman po ito ni Anjo Eliana kung mahiya siya or what. Kasi grabe malaman po mga kadabarkads yung sinabi ni Bossing Vic Soto plus pagkakautang pa sa mga Soto brothers kay Maru and kay Bossing Vic Soto. Kaya konting hiya-hiya naman Anjo Eliana kung meron ka pang natitirang hiya sa iyong katawan. So ano masasabi ninyo dito mga kadabarkads? Please comment down below.